GFCF Church. My name is Ivy, and we are blessed to have you here with us. Before our service starts, reminder lang po, let us all set aside any distractions and focus on the Lord. And for those watching online, please follow our social media pages, like and share to your family and friends so we can worship the Lord together. Let's come together and open our hearts as we joyfully lift our voices to praise and worship our Lord Jesus! Be the center of our church.
and every one of us. Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu. Hallelujah. Today is another day. Let's all arise from our seats. Let's all arise from our seats and prepare our hearts to praise our Lord Almighty, King Jesus. His name is wonderful. This day is a day of praising Him, thanking Him, singing and dancing for Him. Kaya church, wag po kayong mahiya na magsayaw, sumigaw, because we are doing this all for God. Amen po ba? Amen! So let's get ready to sing this song. I believe that we all know this song, kaya sabayan niyo po kami. Because He picked me up, turned me around, He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank my Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I am not the same. I thank the Master, I thank my Savior, I thank God. Oh, come on, let's get ready. Wandering into the once in a place to hide, I'm slowly drifting back. But I just can't win the fight. I'm slowly drifting. Oh, a vagabond, and just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. Oh, he picked me up, turned me around, placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed us. Forever free, I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Oh, come on, we sing. I cannot deny what I see. Got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. So long to my old friends, bye-bye. Burning in bitterness, you can't just keep it moving. Oh no, you ain't welcome in. And just when I ran out of road, a man I didn't know, found his way back home. Pick me up, turn me around, place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, changed my name, forever free. I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior, because He picked me up, He turned me around, He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank my Savior, He healed my heart, He changed my name, forever free. I am not the same. The Master, I thank the Savior, I thank God. Oh, come on, let's get ready. And that's not the one. I am free. I am free. I am free. And that's not the one. I am free. I am free. I am free. And that's not the one. I am free. I am free. Oh, I am free. And that's not the one. I am free. Oh, I am free because You picked me up, picked me up, you turned me around,
grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Come on, sing. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Come on. Get up, get up, get up. Get up. Come on, one more time we sing. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. All together we sing, get up. Oh, get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up, get up. Get up out because, oh, and that's not the one. I am free. I am free. Oh, I am free. And that's not the one. I am free. I am free. Yeah. Pick me up. Turn me around. Place my feet on solid ground. I think the master. I think the savior. Because my heart, change my name, forever free. I am not the same. I thank the master, I thank the savior, I thank God. Oh, I thank God. Oh, I thank God. Oh God, glory to you alone. We thank you for picking us up, for turning our lives around, oh God. It is all have become possible because of you. You have brought us up, oh God, from the deepest, darkest hole. And for that, we just want to thank you. We have nothing but gratitude towards you, oh God. Right now, your sweet, sweet name, the name of Jesus, is what we are going to be proclaiming in this church, in our lives, oh God. Because your name is great. It is worthy of our praise, of our thanksgiving, worthy of everything. You alone, oh God, no one else. Nothing can do. resurrection power in His name.
this all together. It's never been a love so great. He died so we could live. Then he rose up from that grave. Name another king like this. Now all authority forever belongs to him. He reigns in victory. Name another king like, oh, never been a love so great. So we could live. Then he rose up from that grave. Name another king like this. Now all authority forever belongs to him. He reigns in victory. Name another king. Oh, there's never been a love so great. He died so we could live. Till he rose up from that grave. Name another king like this. Now all authority forever belongs to him. He reigns in victory. Name another king. Name another king like this. Name another king like this. Who is this king? His name is Jesus. His name is Jesus. Come on, oh, light of the world. There's freedom in his name. Awesome in power. Reigning forever. Light of the world. Come on, we sing his name. His name is Jesus. His name is Jesus. You're the light of the world. There is freedom. You are awesome in power. Reigning forever. Light of the world. There's freedom in his name. Freedom in his name. Let's lift him up. Let's lift him up. The name of Jesus. Jesus. Come on, church. Let's worship him. Let's give him praise. Let's give thanks to his holy name. He is good. He never change. He never fails. Hindi siya nagbabago, kapatid. Lagi siyang nandyan, hindi niya tayo iniiwan. Siya ay faithful. Kahit na ano mangyari sa ating buhay, hawak niya tayo sa ating kanyang mapagpalang kamay. Ano pang hinihintay natin para sa ipasalamatan natin siya? Ito siyang free. Bigyan natin siya ng pagsamba. You deserve it all, Jesus. The King of Kings and the Lord of Lords. Come on, church. Buksan natin mga bibig. Hindi ko kayo kailangang utusan. Utusan natin ang sarili natin. Sinabi yun na David, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless your holy name. Nandito kami, Panginoon, pasalamatan para kay purihan, Lord. Binigyan niyo po kami ng lakas. Binigyan niyo po kami ng oras. Binigyan niyo po kami ng buhay. Lahat ng meron kami galing sa inyo. Bakit kami pipigilan namin sarili namin para purihan ka? Lord, marami po kaming pinagdadaanan. Pero hindi ito lingid sa inyong kalaman. Hinahayaan niyo po kami pagdaanan ng mga trials, hardships. Dahil alam namin na bibigyan niyo po kami ng kalakasan. Bibigyan niyo po kami ng tagumpay. Bibigyan niyo po kami ng pagpapala. Sa kabila ng unos, merong kapayapaan. Yun ang tunay na kapayapaan, hindi yung walang nangyari sa buhay namin. Kundi sa gitna ng kaguluhan, kami may kagalakan. Kami may kapayapaan dahil kayo yung Jesus, the Prince of Peace. Yun kayo, ganun po kayo sa buhay namin. Hayaan niyo po kaming take this moment para kayo ipapurihan at damahin ang kabutihan niyo sa buhay namin, Lord. Kulang ang oras na to, Lord. Kulang ang mga sandaling ito para ikay pasalamatan, Lord.
Salamat sa pagpapagaling nyo sa aming mga sakit. Salamat sa pagtugon nyo sa aming mga panalangin. Salamat sa pagpapalaya nyo sa aming mga kasalanan. Any sin na naghihindar sa amin para kami lumago, tinatamasa namin to sa pangalan ni Jesus. If the Son sets you free, you are free indeed. His name is Jesus. Binigay niya ang kanyang sarili para tayo palayain, para tayo bayaran natin mga kasalanan. Salamat, Lord, sa pagliligtas niyo po sa amin. Yun po ang gusto niyo mangyari sa amin. Tinawag niyo po kami not just to be saved, but to be your disciples. To make you known in our lives. That's our prayer, Lord, to be like you, to glorify you alone, and to give all that we have to you. For your name is great. Your name is great. Your name is great. Jesus, Jesus, how great are you? Jesus, how great are you? Jesus, how great are you? Come on, let's sing this hymn. Jesus, 'cause Jesus' name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing, and my heart will sing. How great are you? Is our God. Let the people sing. Jesus, the name above. Jesus' name above all names. You're worthy, 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 and my heart will sing. How great is our God. Let's declare, how great is our God. How great is our God. Sing with me. Sing with me, how great Is our God. And all we sing, how great is our God. The Lord inhabits the praise of His people. We sing, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great. Declare His name over life. You are great. How great. He's great over our sickness. He's great over our addiction. Sing with me. how great. He's our God. And all we sing, how great. How great. Come on, church. Let every song, let every nation confess that Jesus' name is above every name. Jesus' name above. You are worthy. My heart will say, how great is our God. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus' name Above all names, you are worthy of our praise. Oh, we will sing, and our hearts will sing, how great He's for the last time. Let's sing of the name. The Jesus is above every name. It's Jesus' name. name above. You are worthy, oh God. You are worthy of all praise. So we will sing, and my heart will sing. How great He's our God. Come on, church. Give Him praise. Give Him honor. Give Him glory. You deserve it all, Jesus. Let the
people of God praise you. All the heaven and the earth glorify our God. We give you praise. We give you glory. Honor is yours. The God of heaven is here with us. Amen. Nararamdaman niyo ba ang presensya ni Lord? Amen. Worship is a way of communing with our God. Ang pananambahan po ay daan upang tayo makiniig sa ating Diyos. Dahil ang Diyos po natin ay buhay, kaya tayo ay nananatiling masigla, masaya, pinagpala at punong-puno ng pag-asa. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ang buhay po ay hindi po dapat ay lagi na lang dumadaan sa mga pinagdadaanan. Kasi kayo po pagka may pinagdadaanan, huwag kayong tumambay doon. Kasi marami pong mga doon, mga magsasalita sa inyo na sinasabi na wala ka ng pag-asa, huwag ka na magpatuloy, huwag mo lang lagpasan to, dahil ito ka na lang. So you will stuck at the root and the vicious cycle of life that continues on doing the same thing time and again, and you will become bored and unmotivated. By having that kind of emotions and feelings, you don't want to move on in life. Kaya ano nangyayari? Dito na lang ako, dito na ako nahulog, dito na ako bumagsak, dito na lang ako mamamatay. Wala na nangyari sa buhay mo. Amen? Kaya pag may pinagdadaanan, lakad lang. Sa mga sa katabi mo, lakad lang. Ayaw maglakad eh. Pag lalakad na lang, tatamarin pa. Bira. Buti nga, binigyan ka ng Lord ng paa eh. Iba nga walang paa, naglalakad. May saklay o naka-wheelchair. But because God is good, He has given you the components, necessary components for your entire body so that you would enjoy life. You can go wherever you would like to go. You can dance, you can jump, you can sing, you can shout, and nothing could hinder you. What it is, why is it many Christians, many people don't want to jump and shout for God? Ang saya-saya, di ba? Kaya pag nag-worship po tayo dito, maingay. No, bakit? Yan po ay nasa Bible. Biblical ho yun. Okay? Make a joyful noise unto the Lord, sabi ng Bible. Kaya, pag kayo ay medyo nahiingayan, mamaya kakanta tayo ng hymnal dito, yung medyo pampurinarya. Para medyo mapapalapit na rin ng pagdating mo sa heaven ng pagkagano. Okay, manalangin tayo. Are you ready to hear God's voice? Heavenly Father, in the name of Jesus of Nazareth, the guidance of the Spirit is what we ask of you, Father God, this morning. Help us, Lord, to understand the Word of God. Truly, you are great and you are good. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. As Jesus walked beside the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting a net into the lake. For they were fishermen. Come, follow me, Jesus said. And I will send you out to fish for people. I will make you fishers of men. Ayan, okay, maliwanag ba? Pag kayo po tinatawag ni Lord, the most important decision to make in life, and when that calling is already announced, what would be your response? For example,
Your future spouse is calling you. Let's get married. Mag-iisip ka ba kagad? Magdesisyon ka ba kagad? O magbubulay-bulay ka muna? Teka muna, mukhang alanganin itong papasukan ko ha. Hindi na ako single nito, paano to? Yung aking pinupuntahan, hindi na, limitado na. Yung aking pera, meron na akong kasosyo. Yung aking pinupundar na bahay, may titira na. May papakainin na ako. This is a life-changing decision-making. This is a life-changing decision-making, brother and sister. Yung iba kasi, crush mo ako, crush din kita. O, liga, pakasal na tayo. Ganun ba kadali yun? Hello? Mga kabataan, kausap ko kayo. Ba't nagmamadali kayo? Akala nyo masaya, masaya. O, mga married, magsalita kayo. Lahat ba ng married masaya? Depende, sabi ni pastor. Lahat ba ng single masaya? Hindi rin. Kaya dapat pinagbubulay-bulayan ng buhay. Hindi yung basta-basta parang kakain ng kanin pag mainit, medyo iluluwa kagad. Choto tahin na yun eh. Ken kung suruto kini. Honto sunok kantan dyan na yo. Honto ni majimi no hanasi desyo. Hayro maini kanggay te. Hayro kado ka wakaray kido. Tahin desyo. This is a life-altering calls. Pag susunod ba ako, ano mangyayari sa akin? Come follow me. Sino ka? Baka ano mangyayari sa buhay ko? May kakainin ba ako pag kasunod ako sa'yo? Hindi, basta love kita, bahala na ako sa buhay mo. Enough ba yung love? Wala naman tayong pera. Hello? Sabi dito, come follow me. Fisherman to, nagtatrabaho to. In the middle of your business, and the middle of making a lot of money, God is calling you. Forget about making money. Follow me, my child. Ha? Choto mate, Lord. Choto, kani, naku na chow yo. Dosuro, no? Ako na bahala sa'yo. Ako yung Diyos eh. Ako may-ari ng langit at lupa. Patihinin ka mo. Hindi kita gugutumin. Ganun ba, Lord? Sige, sama tayo. Sa tayo lang Bacolod, Brad. Doon tayo mag-business. Di ba? Nakakatakot pagka yung meron kang desisyon na gagawin na parang hindi ka sigurado. Nung nagpakasal ba kayo, sigurado kayo sa pinakasalan nyo? Bibigay mo lahat sa'yo, bibigay ko lahat sa'yo. Basta alagaan mo lang ako, sabi niya. Kasi hindi ganun kabilis ang buhay, lalo sa altering. Major decision to. Major decision to. From ordinary fishermen, they will become somebody. They will become fishers of men. Hindi ko nga alam ibig sabihin ng fishers of men eh. I will make you fishers of men. We are fishermen, you know, Jesus. Why should we follow you? And what will happen to our monetary status? In our status in life? What will be our finances? What will be our future? The future of our children and children's children. Kung susunod ako sa iyo, Lord Jesus. Kaya yung nag-full time ako, kinabahan si Mami. Sabi, paano natin papakainin yung anak natin? Isa pala anak namin no, si Resha. Sabi ni Lord sa akin, magpo-full time na raw ako, magpapastor ko, missionary sa Japan. Sabi na nung nanay ko, Oy Ronnie, magpadala ka ng lapad. Tawag naman ako, Nay, wala akong lapad eh. Ano ba hinahanap mo dyan? Kaluluwa po. Sira ulo mo. Gunulong pa ako ng nanay ko. Hinagalitan ako. Iyak ko, Lord, ano ba naman to? Hindi pa siya kasi Christian noon. Ngayon, naging Christian na bago namatay, kaya naintindihan niya na. Pero nakakatakot magdesisyon, ha? Amen. Sabi ni Mike, Amen. Bigyan na siya lapad yan. Pinopromote na eh. Alam niyo, pag naglingkod kayo kay Lord, hindi kayo gugutumin ni Lord. David said, I was young and now I'm old. I never seen a righteous forsaken, nor his children begging bread. God is my provider. Mayaman pa sa presidente yun at King of England. He owns the thousands of golds and cattle in the 1,000 hills. Susunod daw eh, oh. Ano mang gagawin ko eh?
Halimbawa, magpapakasal ka na, tapos yung mapapangasawa mo, ordinaryong, alam mo, si Ivy, magpapakasal na. Mamadali ka na ba, iha? Ano, kamusta yung mapakasawa mo? Pastor, wala akong trabaho paano ka mabubuhay niyan? Pero mahal ko Kaya dinesisyonan ko na, patay kong patay na. Grabe, nakakatakot yung desisyon mo Pag problema yun, kakatok kay Richard yun, Kuya Richard, pero pambili ng gatas ng anak namin, Pambihira ka, asawa ka agad, Hindi mo naman kasi pinag-aralin yung pinapasukan mo. Kasi this is an life-altering calls and decision. Pag ang Diyos tumatawag, pinapalitan ang status mo, pati ang identity mo, pati ang pati yung pagkatao mo pati yung status mo financially. O, di ba? May mga magulang ayaw sa pastor. Sabi nung nanay, pinagmamalaki dun sa mga kumare niya. Masok kayo sa bahay ko, itong anak ko, ito doktor, kita mo. Ito man engineer, may mga diploma Ito man, arkitekto. Ito, abogado. Itong isang to, pastor to Parang galit na sa pastor. Parang ayaw doon sa pastor yun lang nga pinakamataas na noble profession sa mundo kaluluwa dinadala nun sa langit Ha? Yung kaluluwa hindi babayaran ng bilyon-bilyon yun. Yung abogado, pag nanalo yun, gandun lang sa korte yun. Yung doktor, ang gandun lang sa ospital yun. Pero ang pastor, kaluluwa hinahanap nito sabi ni Jesus Christ, ang lalansa ng buhay ninyo. Hanggang yan lang ba status mo? Hanggang pangingisda na lang kayo? Sunod kayo sa akin. Tataas ko standard nyo. Fisherman na kayo. So, ano yun? Manghuhuli kami ng isda. Anong gagawin natin? Ngayon, hindi na isda huhuliin nyo. Ano, Lord? Tao na. Gagawin nyo kaming pulis? Ay, hindi. Tao means, gukunin yung tao para sa akin. Gagawin nyo silang Christian, followers ko. Tuturuan nyo sila ng mga salita ko. Ganun ba, Lord? Sunod na kayo. Nagdalawang isip ba sila, ate? Tingnan natin, nagdalawang isip ba sila? O halimbawa, kung ikaw ay yung dream job ni ate Eya, binibigyan kita ng malaking offer dito sa Dubai. Magiging CEO ka ng aking company. Nasa Japan na siya. Yung kinikita mong 100 lapad dyan sa Japan, gagawin kong 300 dito sa Dubai. O ano nga yung decision mo nun? Ha? Pag gano'n, brother, pag gano'n, may mag-iisip ka, di ba? Nandito yung love mo, nasa Japan. Dadalawang isip ka ngayon, ano yan? Nahahati yung pagmamahal mo. Mga life-altering decision, medyo mahirap desisyonan talaga. Yung mga bagay-bagay na, katulad yung pag sinabing, you are going to be drafted in the military. Ay, magsusundalo na ako? Parang mahirap to Hindi, kinakailangan ng bansa, kasi mag-World 3 na kinakailangan na lahat ng able-bodied men ay magdadrop sa military. Ayaw ng kalooban mo, pero kinakailangan ng pangyayari. Mabigat, di ba? Kaya sabi nung isa, ayoko pa mag-asawa, pastor Pero kinakailangan na ng pangyayari. Bakit? Nabuntis ko yung babae. Di, kamot ng ulo yung magulang. Ano magagawa natin dyan? Kaya mga kabataan, kausap ko kayo. Huwag kayo masyado mapupusok. May init ang ulo nyo Di ba? Relax lang. Sa mga kabataan, relax ka lang. Masyado ka mainit. Para kala mo, dali mag-asawa Kaya nag-asawa ko, 30 anyos na ako Bakit ganyan katagal? In-enjoy ko muna yung pagiging binata kasi alam ko pagka nag-asawa na ako, magulala buhay ko Hindi. Joke lang. Nanonood si Mami ngayon. Dahil si Mami napagod, Mami na dadating yun. Siya magtuturo Kala nyo madali mag-asawa, hindi mabilis yun. Kasi katulad nito, hindi madaling desisyon ginawa nito mga alagad na to Nagtatrabaho kami, kumikita kami ng lapat, tapos papakialaman mo ng pangingisda namin. Ano ka, gagawin mo kaming fisherman? Hindi ko nga alam ang trabaho. Ano bang job description ng fishers of men?
Yung nga nanguhuli ng mga tao. Sige na nga, sunod na kami. Ikaw naman si Jesus eh. Kasi alam namin, miracle worker ka. Makapangyarihan ka. Hindi mo kaming gutumin dahil nagpapadami ka ng tinapay eh. Tapos bumubuhay ka ng patay. Eh, kung ikaw pala meron yan, di sunod na ako sa'yo. Magugutom ba tayo pag si Jesus Christ sinusundan natin? If God is your following, whom are you to be afraid of? Nothing. If God is for you, who can be against you? God is your provider. God is your healer. God is your friend. God is your comforter. God is your everything. What more you can do and ask for? God is everything, all you need. Amen? Kaya lang tayo natatakot, kulang tayo sa faith. Pananampalataya kasi usapan dito, the righteous shall live by faith. Lord, I know, hindi mo ako pababaya. Kung magkakaanak man ako, kaya mo kong palakihin yan. Kaya nga sabi ni Lord kay Abraham, Abraham, mahal mo ba ako? Opo, Lord. Talaga? Opo, Lord. O, bigay mo yung anak mo sa akin. Ay, ba't ganun, Lord? Pwede ba yung manugang ko na lang, ay, yung benang ko na lang bibigay ko sa iyo? Mas madaling ibigay yung manugang, yung mother-in-law, kaysa doon sa anak eh. Kasi, pasaway sa buhay yung mother-in-law eh. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Sabi, wala silang natin, hindi lahat ha. O sabi, si pastor naman, nilalahat eh. Hindi naman lahat. Maraming mother-in-law mababait. Katulad ng mother-in-law ko. Una ayaw sa akin, ngayon mabait na. Kasi pasaway din ako eh. Ngayon po, dahil yung pagtawag na to ay life-altering calls, iba ho yung response ng mga lalaki. Kaya sabi nila, mga brad, hindi na tayo mangingisda. May malaking lalaki, malaking tao tumatawag sa atin. Hindi ito presidente ng Amerika. He is not someone who is ordinary person that lives. He is the Son of the Most High God. His name is Jesus. Kaya po yung desisyon changes the life of this man and changes the course of their history. Nabago yung buhay nila. At once, immediately, they left their nets and followed Jesus. Matagal na nilang pinagbulay-bulay ito, probably, dahil nadidinig nila at marami silang miracle na nakikita at nadidinig, that Jesus Christ of Nazareth, the carpenter, is the one that we are waiting for, the real Messiah. What a privilege na tawagin tayo nito. Hindi ito mandatory. It is a privilege. Hindi ito para bang pakikiusap na itakda na ito, mga kapatid. Why? 4 men encountered a call that would not only change their lives, but only change the course of their history. Alam niyo kung bakit? Ito pong 4 na to, susundan natin sa verse 19, when Jesus had gone a little farther, he saw James, son of Zebedee, and his brother John on the boat, preparing the nets. Yung unang dalawa, si Andrew sa si Simon Peter, nangingisda na. Etong dalawa, naghahanda pa lang. What is the reasoning there? Yung iba sa inyo, naghahanda pa lang. Tinatawag na ng Lord. Yung iba rito, nagtatrabaho na. Tinatawag ng Lord. Yung iba rito, binata pa. Dito may asawa na. Tinatawag ng Lord. Lahat tayo, tinatawag na tayo ni Lord. Are you willing to take the heed and listen to the voice of the one calling you? Sabi naman ng dalawa, Tol, may tumatawag na naman sa atin. Yan daw yung Jesus of Nazareth. Mukhang si kumpare Pedro sa si Andres, mukhang sumusunod na. Tayo naman tinatawag, Brad. Magkapatid magkakapatid to eh. Mga business partners to eh. Ano sabi doon? Without delay. Sabi nga, a delay obedience is a disobedience. Kasi yung iba susunod, sasabi nga, Lord, saka na muna pag medyo may edad na ako. Saka na ako maglilingkod sa iyo, Lord. Lord, saka na muna. Malakas, binata pa kasi ako eh. Saka na pag nag-asawa na ako, kaya may edad na ako. Hindi mo alam, baka bukas kunin ka na ni Lord. Di ka pa makapaglingkod sa Kanya. Amen? Kaya without delay. Say it with me, without delay. Sabi mo sa kapatid mo, huwag ka nang paurong-urong pa. Baka naman
Baka iba ibig sabihin ng paurong-urong dyan, ha? Without delay. Di ba? Kaya sabi ni Mama, Pastor, sugod tayo sa iyo mag-ata without delay. Bakit? Mamimili kami na kung ano-ano bagay dito, hindi naman pala namin kailangan. Ibigay natin yung resources natin doon sa mission. Without delay. He called them and they, ano daw? Left their father. Ay, iniwan yung tatay. Hello? Iniwan yung nanay, iniwan yung tatay. Yung unang magkapatid, walang iniwan. Pero yung pangalawang magkapatid, James and Johns, iniwan yung tatay. Tingnan nyo, ayan o. Ayan o. They left their father, Zebedee, in the boat. Sabi ng tatay, saan ka pupunta mga anak? Daddy, tinatawag kami ni James, sabi ni John. Sabi, sino susundan nyo? Ito si Jesus Christ, mag-full time na kami magiging missionary niya, apostol na kami. Paano yung business natin? Bahala na kayo dyan, may mga trabahador naman tayo eh. Mga brother, tulungan si tatay ha. Paalam na sa inyo, magpo-full time na kami. Patay kung patay na to. Do or die na to, we will become followers and disciples and apostles of the Lord. Mabigat na panawag. Siguro umiyak si Tatay Zebedee, no? Mga anak, paano na ang buhay namin mag-ina nyo? Walang utang na loob pa yung mga bata kayo. Tapos, nag-iiyak pa yung tatay, di ba? Sabi ni Zebedee, wala tayong magagawa. Tinawag na ni Lord yan eh. May magagawa ka ba kung kinuha ni Lord yung anak mo? Hindi naman sa'yo yan eh. Sa Diyos yan eh. Your life is not yours. It is God's. Lahat ng meron tayo, hindi sa atin yan, sa Diyos yan. Huwag mong ipag-iit sa Diyos. Nang pinagkakait ako ng nanay ko sa Diyos, sinabi ng pastor sa kanya, Manang Pruding, yung anak nyo, hindi ho sa inyo yan. Sa Diyos yan. Dapat maintindihan nyo, wala kayong pagmayari dito sa buhay na ito, na dala-dala nyo. Pinanganak ba kayo dito ng nanay nyo, meron kayong laman na gintot, diamond dyan sa palad nyo, sasabihin, this is mine. Wala. Iiwanan natin itong mundong to, wala tayong dadalhin lahat. Sino dito gusto punta sa langit? Taas ang kamay. Sino gusto mauna? Wala pa. Wala pa talaga. Ba't ganito magturo ng pastor na to? Kaya nga, dapat life-transforming ang pagtuturo para pumasok sa utak ng tao eh. Na ang panawagan ng Diyos, hindi mo dinidelay yan, hindi mo pinaglalaruan yan. Pwede mo sabihin na, sabi nga kay Winnie, kay Mami, matagal na tayo, mag-shota tayo. Ganun pa ako magsalita nung araw eh. Pero may panawagan na ako kay Lord. Paano ba to? Madidelay yung ating pagpapakasal. Wala siyang imik eh. Pero sa loob-loob niya, nagre-rebelde na siya. Kasi magte-30 na siya. Ako, 30 na ako, 20, ano naman siya? 28 na ba? Pero sabi niya, sige, kung anong kalooban ng Lord, bahala ka sa buhay mo. And the rest is history. Hindi naman kami nabigo eh. Di ba? Kasi celebrate lang ng ating birthday kahapon, pero palakpakan natin si Lord. Nag-full time ako. Yung anak ko ngayon, nakagraduate naman yung dalawa. Si Josh na lang susunod. Sabi ko, Lord, ang bait mo naman pala eh. Pagka sumunod sa'yo, hindi ka nang pahihirapan. Hindi naman sinabi na Lord, come to me, all of you heavy laden and tired, and I will give you life, miserable life. Ganun ba si Lord? Lahat ang sumunod sa akin, maghihirap. May susunod pa kaya sa kanya pag gaganon? Sa tingin niya, masusunod ka sa Diyos pag sinabi ng Lord sa inyo yun? Si Pablo, sinabi ng Lord kay Pablo yun eh. And he will suffer for my name's sake. Pero sabi ni Pablo, whether I suffer or die, I belong to Jesus. Because my joy is in God, not in men, not in money, not in everything. Because God is the fulfillment of everything. In His presence, there is fullness of joy. Amen? Andiyan po ba kayo? May natututunan ba tayo rito? Kaya tuloy lang natin ang istorya. Bro, sabi mo ako pag tapos na, kasi gusto ko na matapos eh. Ate, nadinig nyo na yung message eh. Amen? Kasi minsan pagka masyado mahaba, nakakalimutan nyo eh. Tuloy natin. May oras pa daw, may oras pa. Meron pa ako ilang minutes? 5 minutes na lang? May natututunan ba tayo rito? Okay. Tuloy natin ang istorya. Different kind of authority. Kasi pag may tumawag sa inyo, depende rin sa status nung tumatawag sa inyo, paano kayo mag-response eh. Kung tatawagin kayo ng mga taong grasa, makikinig kayo, hindi. Pag si BBM tumawag sa inyo, bilis nyo pa. Iba kasi depende sa level nung tumatawag sa inyo. Kung mayaman, madali ka mag-response. Kung medyo mahirap-hirap, matagal. Kung medyo walang pera, hindi ka na mag-response.
Eh pag sinabi halimbawa, sinabi ni Ate Mabel, nag-text, may punta ka sa bahay. Bakit? Wala lang akong makausap eh. Maghanap ka na ng iba. Huwag ka nang magsalita, bibigyan kita ng 10 lapad. Makinig ka lang sa problema ko. Siguro ba? Ay, ganun ba? Oh, mabilis mo, sa alas 4 yun. Wala ka nang gagawin, makikinig ka lang eh. Di ba? Kung punta ka dito sa bahay, anong gagawin mo? Maglinis ka. Magkanong bibigyan mo sa akin? Sa engyeng. Ay, huwag na lang. Ikaw na lang maglinis sarili mo. Depende ka rin sa level ng status ng tao ang response mo eh. Pag magalaki-laki, maganda-ganda, mabango-bango, mabilis mo mag-response. Pero pagka medyo mababang level, pangit at mabaho, ang tagal mo mag-response, di ba? Amen? Ngayon, sino tumatawag dito? Si Ate Ruby ba tumatawag dito? Si Jesus Christ ang tumatawag eh. Matagal nilang naririnig mula pa sa Old Testament, the Messiah will come. And He will do a lot of miracles. And this is now happening before their very eyes. Probably this could be the Messiah. Why should not be hesitant to follow that person? He got the word of eternal life. Let's go! Lusog tayo! Sabay na tayo dyan. Kaya po, in contrast to the typical rabbi-student relationship, sa panahon po ng Old Testament, yung mga estudyante ang naghaharap sa mga teacher para turuan sila ng Torah. Dito sa senaryong to, iba. Si Jesus Christ ang naghahanap ng tuturuan niya. Kaya yung mga rami dito, hinahanap na kayo, hindi pa kayo nagpapahanap. Come on, church. Sabi mo sa katabi mo, hinahanap ka na ni Lord. Marami dito nagtatago pa eh. Ayaw pa talagang sumunod eh. Kinakatok ka na ng Lord eh. Sabi ng Lord, ibigay mo na buhay mo sa akin, anak. Tigilan mo na yung pagpapachingko mo. Tigilan mo na yung pambabae mo. Tigilan mo na yung panlalaki mo. Tigilan mo yung pagdadrugs mo. Sumama ka na sa akin. Dito ang tunay na buhay. Tinatawag na ho tayo ng Lord. The calling is sovereign. Meaning, God calls us. Jesus said in John 15:16, "You did not call me, but I have called you. You did not choose me, but I have chosen you and appointed you to go and bear fruit, even your fruit shall remain, so that whatever you ask unto the Father in my name, it shall be given to you." John 15:16. Anong ibig sabihin nun? No one come to me, Jesus said, unless the Father draw him to me. Kaya kayo nandito ngayon dahil ang Holy Spirit dinala kayo. Amen? Hindi to aksidente. This is a divine appointment. God has a message to tell you. Huwag ka nang magpitik-pitik. Without delay, obey me, follow me, give your life to me, surrender everything to me. I am your Lord. I am the Alpha and the Omega, the way, the truth, and the life, the good shepherd, your healer, the door, the bread of life, the bread provider, the resurrection of life, the Prince of Peace, the light of the world. I am the great I am. And Jesus asked the disciple, "Do you also leave me?" Peter said, "Whom shall we go? You have the word of eternal life." Kaya tinatanong ko uli kayong lahat, pati yung mga nanonood sa internet, kung bibitawan mo si Jesus Christ, saan ka pupunta? Wala ka namang pupuntahan eh. Mamamatay ka, magpapakayaman ka, mamamatay ka rin, balik ka rin sa kanya eh. Siya rin yung judge mo eh. Kaya pagsunod, hindi na dinidelayan. Without delay, at once, immediate. The one is calling is the Son of God. The problem is, Pastor, ano bang klase naman mga tinatawag niya? Oo nga, si Jesus Christ malaki. Si Jesus Christ magaling. Si Jesus Christ makapangyarihan. Ano bang klase mga tinatawag? Tingnan mo naman ang tinatawag, mga lasinggero, drug addict, walang alam, babaeng nawawala sa ulirat, prostitute, mangingisda, malalansa ugali. At tingnan mo mga tinatawag ng Diyos. Qualified ba yung mga tinatawag ng Diyos? Kaya iba, Pastor, hindi ako karapat-dapat maglingkod kay Lord, hindi ako qualified eh. Masama buhay ko, hindi ako nag-aral, wala akong alam, babae lang ako, ako'y mahina, ako'y may kapansanan, ako'y bobo, hindi ako nakapag-aral, wala akong degree. Walang pakialaman Diyos kung ano makaman. When God brought you from one thing to something, from nobody to somebody,
God is able to make the unqualified qualified because God is calling to those who are weak to make it strong. Amen? Walang pakialam ko at mahina ka at bata ka lang. Sabi ni David, bata lang sabi ng mga sundalo, bata lang yan, lalaban ba sa Goliath yan? Titirisin lang ng higante yan. Sabi ni David, alam pakialam ko kahit bata ko, kasama ko si Lord. Lahat ng kalaban ko, papabagsakin ko kahit higante ka. Because God is with me. I know the fight, and the fight is not with me. The fight is not for me and with me or about me. It is about God's. Ang laban ay hindi para sa akin, sa kakayahan ko at lakas ko, kundi ang laban ay laban ni Lord. Kaya pag kayo tinawag ng Lord, ang laban nyo, hindi nyo na laban yan, laban na ni Lord yan. Kaya sisiguraduhin ni Lord sa inyo, magtatagumpay kayo sa lahat ng laban nyo. When it comes to marriage, business, any kind of endeavor, is God is for you, and God is with you, and God is working for you and with you, you will be successful. Amen? Kaya sabi mo sa katay mo, huwag ka lang matakot. Sumunod ka na. May natututunan ba? Palakpakan muna natin si Lord. Palakpakan natin si Lord. Isa-isa natin. Himayin natin to. Kasi maganda pag hinihimay natin eh. Pag hinihimay natin, yung pagtuturo, kasi naituro ito nung nakaraan eh, di ba? Pero ibang dimension itong pananaw natin ngayon eh. Kaya ang word of God ko napakalawak. Pag tinuro ni Kuya Mike to, talagang parang yumayanig ang langit, di ba? Pag tinuro naman ni Ate Ruby to, talagang parang yumayanig naman ng mga oceans. Pag tinuro naman ni Ate Melissa to, yumayanig pati mga bulkan. Pati kalamnan. Pag tinuro naman ni Wani to, yumayanig pati alapaap. Depende ho diyan dahil ang salita ng Diyos ay buhay. Saan mang anggulo tignan, nakikita mo ang katotohanan ay nakaka-refresh, nakakalakas ng loob at nakakapagbago ng buhay. Amen? That is the power of the Word of God. God's Word is alive. Sharper than a two-edged sword. Kaya huwag kayong matutulog. Bigyan ako kayo ng malaking bato dito. Yung mga tutulog, babatuhin ko. Without delayed, He called them and they left their nets, their father Zebedee. Ba't binanggit yung pangalan ng tatay? Pag binanggit po ang pangalan ng tatay, ibig sabihin may importansya ho yun. Dahil sa Israel, napakahalaga ng pangalan. Name is precious than gold. Dahil they are the Zebedees, kilala ho sa lipunan yun, kilalang fisherman at malaking business entrepreneurs dun sa Galilee. Followers pala ng Jesus Christ yung mga anak ni Zebedee. Expel na natin sa synagogue yung pamilyang yan. Alam niyo, pag kayo na-expel sa synagogue, i-ostracize kayo. Downcast na kayo. Talagang lalaitin na kayo ng mga kapwa-Israelita nyo. They are the follower of the Nazarene. They are no longer belongs to us. We are the Mosaic followers of Moses. Nadidinig namin yung karpintero niya, gigibain daw itong templo. Sa 3 araw, itatayo daw uli. Naguguluhan kami dyan sa mga sinusundan nilang yan. Ano ba ibig sabihin ni Jesus Christ doon? Babaliin ko na yung batas ninyo dahil hindi nyo masunod-sunod yan. Ako na magiging, my law, the law of Christ will be the ruling law of your hearts. And the temple will be implanted inside of you because your body will become the temple of the Holy Spirit. Medyo kakaiba ho itong transition na ginagawa ni Jesus Christ. Pinapalitan na ni Jesus Christ yung utak nila. Lahat ang susunod sa akin. Diyan sa Mosaic Law na hindi kayo kaya iligtas niyan, hindi nyo masunod-sunod. Ako na magtutubad niyan para sa inyo. So, the Zebedees were called and they were not qualified, even the children. Businessman nga sila pero hindi sila ganun karunong sa Torah, sa salita ng Diyos. Issue, hindi ho marunong, pastor. Bakit na nagtuturo yan? Malay mo naman, baka nag-aral naman. Mali-mali ho yung tinuturo, pastor eh. Nalilito kami. Pumunta kami sa church, litong-lito kami. Nung umuwi kami, lalo kami nalito. May mga ganun nagtuturo eh, di ba? Pumunta ka sa church para matuto. Paglabas mo, lalo ka na bobo. Ano ba naman ito napunta ko? Buti ka, Kuya Dirk, no? Kahit hindi niya maintindihan ng bata siya eh. Unti-unti na pumapasok yung word of God sa utak niya eh. Kasi dapat mga nagtuturo dapat maging maliwanag. John and James, Andrew and Peter become productive. In fact, yung dalawa dyan naging writer ng gospel. Si Peter saka si John. Very powerful yung kanilang mga epistles na sinulat. Why?
Because the wisdom of the Spirit comes upon them. When the Holy Spirit comes upon you, He will guide you in all the truth. And you will know the truth, and the truth will set you free. Mapapalaya kayo sa kabobohan, mapapalaya kayo sa kamangmangan, mapapalaya kayo sa pagiging ignorante. Paliliwanag ng Holy Spirit lahat ng katotohanan. At yung mga naririto ngayon, naiintindihan nyo pinagsasabi ko, di ba? Naiintindihan nyo pinagsasabi ko? Pag walang Holy Spirit sa utak nyo, hindi nyo ako maintindihan. Pinagsasabi nito, puro kalokohan. Why you are understanding what I'm talking right now? Because the Holy Spirit is teaching you and revealing and disclosing to you the mystery of heaven. Kasi the Word of God is a spiritual book. Yung unang panawagan, kung titignan nyo mabuti, nag-i-invite ba si Jesus Christ? O nag-uutos? Come follow me. Pwede. Sunod ka sa akin. Yoko nga. Pakuripin mo. Ganun ba si Lord? Sabi niya, come follow me. Parang may utos ng presidente yun. Eh siyempre, hari ng mga hari yan eh. Diyos ng Diyos yan eh. Papalag ka pa ba ron pag sinutusan ka ng ganun? Come, follow me. Sino ka? Karpintero ka lang. Ano pakialam namin sa'yo? Well, Ate Che, di ba? Come, follow me. Jordan dyan na yun. Kanin ako na chow, kara siguro to dayo. Sumasida. Iba pumapalag pa eh, dahil nga yung nag-uutos, yung wala namang authority, wala namang power, wala namang status. Eh pero pag malaking tao tumawag sa'yo, hindi ka makapalag, di ba? Sabing ganyan. Manang Marilyn, oh no? Is this Marilyn? Yes. The President of United States is calling you. He's going to visit your house. Oh, what would you do? Mag-iisnabi mo pa ba yun? Siyempre, malaking tao tumatawag sa'yo. Ito, kumanho ito, hindi ito invitation eh. Nag-uunagay ba si Jesus Christ? Siyasen, choto oide. Isyo ni, aso ba siyo? Ganun ba si Lord? Nag-uuning. Yung bang nakikiusap pa? Oh, sama ka naman. Mamula ako, tatakot ako. Samahan nyo naman ako. Ganun ba si Lord? Pag si Lord nagsalita, nag-uutos yun. Pag nag-uutos yun, wag na kayo papalag. Pag pumalag ka, ano mangyayari sa'yo? Magaling ka pa ba kay Lord? Matalino ka pa ba kay Lord? Mas makapangyari ka pa ba kay Lord? Mananalo ka ba kay Lord? Sinabi nga ni Lord kay Moses eh, let my people go. Ayaw ng pero. Ayoko. O mamamatay yung panganay mo, o di patay. Mananalo ka pa ba sa Diyos? Eh, ayaw niyang pakawalan yung mga Israelita, di ba? Pagdating dun sa Red Sea, sinundan pa rin. Sabi ni Lord kay Moses, ang tigas itong ulo nitong paraon na to, ha? Kala niya mananalo siya sa akin. O sige, bubuksan ko yung dagat, tawid na kayo doon, anak. Sumunod pa rin yung sundalo ni Paraon. Sabi ng Lord, tigas nyo talaga, o sarado dagat. Lunod. Nanalo ba sila kay Lord? Sabi mo sa katabi mo, sumunod ka na kasi. Tigas mo pa. Ang tigas nyo pa kasi, ang tigas pa ng ulo nito. Pastor, susunod din na kayo, kailan pang paluin eh. Di ba yung mga nanay, tatay nyo? Pag hindi ka sumunod, makikita mo, hinahanap mo. Sabi ng tatay ko, ano ba hinahanap ko, tay? Yung hinahanap mo, makikita mo. Yung pala pamalo pala, ibig sabihin nun. Magkala sumunod kayo, kasi authority yung nagsasalita eh. Sa mga pulis, huwag kayo sumunod. Eh, di ba? Yung matigas, bariling ka na yan, tigas ng ulo mo, lumalabang ka pa eh. Authority itong nagsasalita, Jesus Cristo. Hindi ito si Doña Rosa. Pag sinabi, lahat punta sa Ichigaya Hotel. Sunod! Wala makapalag eh. Parang Doña kasi nagsalita. Pag sinabi ni Melissa Isama, this is the decree that everybody should participate in the party. Wala na makapalag. Authority yun eh. Natatawa yun. Alam niyo mga kapatid, pag authority nagsasalita, nanay man, tatay man, pastor man, respetuhin natin. Siyempre, pag-isipan natin kung pagsunod ba ito, ayos ba yung pagtuturo, ayos ba ang pagkukuman sa akin, o kaya papahamak ba ako? Sa military nga eh, obey first before you ask question, di ba? Sa military, sumunod ka muna bago magtanong. That is an order, according to the general. Nasa gera na tayo, tanong ka pa ng tanong. Nagigets nyo?
This is a command, not an invitation to a discussion. It carries the weight of a divine authority. It is a call to relationship of submission and apprenticeship. Yung pagtawag ba nakaka-open naman? Come follow me. Ma-open ka ba pagka ang presidente tumawag sa'yo? Come follow me. Nakaka-open ba? Hindi naman siguro. Presidente po kayo, ano bang papagawa nyo? Ganito ha, bibigyan ikaw ang i-assign ko sa sa DPWH. Ano pa gagawin po? Ikaw ang magpa-flood control leader. Ganun po ba? Sige po sir. Okay, ayusin mo lang ang budget, okay? Opo sir. Magagalit ba yung ma-open ka ba pag gano'n? Hindi ba kayo, di ba? Yung iba ma-open siguro, yung iba sabi, sir, okay, it's a privilege to serve you in the government. Yes, sir. Sunod po ako, ayusin po natin. This is a gracious call. It is not a dictatorial o authoritative call. It is authoritative but not dictatorial. Kasi makapangyarihan yung tumatawag Pero hindi siya nagdidikta. Sabi niya, come follow me. Pwede naman sila mag-deny pwede sila mag-refuse, pwede sila maging hesitant Pero they never did. Never hesitant to follow the Lord because they knew who it was calling them. Di ba? Jesus don't say, leave your nets and become unemployed. Sinabi ba ni Lord na ganon? Ay, Pedro, Andres, Juan, Paul, sama ka na Paul. Saka namin, sama na. Iwan nyo yung nets nyo sunod kayo sa akin. Simula ngayon, unemployed na kayo. Ganun ba sinabi ni Lord? Kasi meron siyang sinabi rito Fisherman kayo, pero gagawin kong kayong parang maiba lang trabaho nyo, pero may relasyon pa rin doon sa pangingisda. Kaya lang ngayon, huli nyo, tao na. Medyo ibang strategy gagawin nyo, hindi na lambat. Divine, tinatawag natin, divine nets. Yung lambat na spiritual na lambat. Kaya minsan, pag nangamalakaya ako, pumunta ako sa Aryo. Sabi ko, Lord, sino kaya mahuhuli rito? Nakita ko mga Pilipina. Sabi ko, kabayan, kabayan! Ay, lumingon. Sabi ko, kabayo! Lumingon, lumingon. Wala kang ginagawa, Bible study kayo. 15 minutes lang. Nandun lang sila, daldalan lang chismisan lang Alam niyo, mahal kayo ni Jesus. Yan, nanguhuli na ako noon. Nanguhuli na ako ng mga kaduluan noon. Strategy yun. Kaya makapal ang mukha nyo, pagka fishers of men kayo, huwag kayo mahihiya. Kasi gusto yung mahulat ng tao ka. Gusto natin magpunay ng langit para mabawasan ng tao sa impyerno Amen? Nandiyan ba kayo? Strategy ba? Ayun, evangelistic strategy. Minsan sasakay sa tricycle. Special. Sabi ko, special, ako lang mag-isa, di ba magbabayad? Sabi ko, Nay, ate, sakay na kayo. Ako na magbabayad. Dahil doon sa tricycle. Tapos, sabi ko, bago tayo makarating sa pumunta natin, kung sakaling mamatay tayo lahat dito, sigurado kayo lahat pupunta sa langit. Hindi, ganun yung pasok ko Ganun ang pasok ko talaga sabi, ano po ba kayo? Pastor ako, sabi ng Bible, ganito, John 3:16 po. For God so loved the world. Habang yung tricycle driver, nakikinig din. For God so loved the world that He gave His only. Bago mo makababasa pumuntahan nila, pray na kami. Tanggapin natin si Jesus bago tayo mamatay. Dahil sabi sa Biblia, ang sino man sumampalataya ay hindi mapapako, hindi magkakaroon buhay na walang hanggan. Alam mo, isang araw, nakapila ako doon sa doon sa Bikutan, may lumapit sa akin Pastor, ikaw yung nag-share sa amin doon sa tricycle. Umati na kami dyan sa day by day. Salamat sa iyo Imagine mo, kinalabutan ako Praise the Lord. Tanim lang kayo ng tanim. Naghahasik lang kayo, nangamalakaya kayo ng isda. Yung isa nga, masahista Sabing ganyan, alam mo, masahista Brad, masahe. Alam mo Brad, ang buhay talaga minsan nakakapagod. Pero sinabi ni Jesus, lumapit tayo sa Kanya. Gusto ba lumapit kay Jesus? Para lalong tumibay ang katawan mo. At ang mga sakit mo, pagagalingin niya. Sabi naman nung minamasahe, opo, mag-pray tayo, sabay tayo. Sabi mo, Panginoong Jesus. Sabi mo, Panginoong Jesus, kailangan kita. Tumanggap din, masahista, tumatanggap. Kahit anong lagay nyo sa buhay nyo, mga fishers of man ka. Kahit yung nga, bulag Bulag siya, meron siyang booklet. Sabi niya, Sir, bulag po kami kasi umatin ako sa church, meron po kami seminar na pinag-aralan itong booklet na to. Pakibasa niyo nga ito para sa akin.
Yung for spiritual loss. Pagdating sa dulo, umiyak yung lalaki. Sabi niya, gusto niyo ba tanggapin si Jesus bilang Panginoon niyo? Pag-pray tayo. Bulag, nakakapag-preach. Kayo, hindi kayo bulag, hindi kayo mag-preach. Come on, church, talk to me. We are fishers of men. We are fishers of men. Lahat ng strategy, iba nagtitinda ng ulam, nagbibigay ng ulam sa kapitbahay. Sabi niya, ba't ang bait-bait niyo? Christian po kami. Gusto niyo mag-Bible study rin sa bahay natin? Punta ko kayo lahat, marami pang ulam doon. Puntahan naman yung kapitbahay. Magaling ka magluto, magaling ka manahi. Magaling ka, daming strategy para makuha mga tao sa Diyos. Amen? We are fishers of men. Sabi isa, Brad, ako, talent ko, tumugtog lang eh. Sa tutugtog, dito sa Shakey's. Ano kinakanta mo? Yung mga tipong Freddy Aguilar, yung mga anak. Tininining, tininining, tininining. Mamaya yung kantang Freddy Aguilar, binago niya, ginawa niyang Christian song. Yung mga tao naglalapitan. Ang ganda-ganda ng awit niya, parang Freddy Aguilar, pero parang si Jesus ang nire-repair mo dyan. Oh. Nagtatanggapan sila. Ito naman, driver. Driver siya ng taxi, Brad. Uwi na kayo, umuulan na, sakay na ho kayo. Mga babae, pinipick up niya. Siyempre sabi ng babae, natatakot ho kami, baka ano niya. Di, sumakay yung magbabarkada, puro babae. Saan ba ang buot na yun? Pakubaw po kami. O sige, pauwi na rin ako, pakubaw din ako. Pero hindi na kayo sisingilin, sabi ng driver, taxi. Pero bago kayo bumaba, sisyaran muna kayo ng gospel. Mahal kayo ni Jesus. Yung tatlong babae, pagkatapos na hitid sa kubaw, sabi niya, Mama, ang bait niyo po. Nilibre niyo na kami, tapos binigyan niyo kami ng gospel. Ganyan po ang trabaho ko. Bago ako bumaya, magbibigay ng abiso dun sa yung boundary, na nag-share pa ako ng gospel. Driver ng jeep, sabi niya. Kung sino po makapag-recite sa akin ng John 3:16, libre po pamasahe. May nag-recite ng Bible study rin sa loob. Tapos iba na, sabi naman ng isa, pero kakutsaba niya rin. Mga Christian din sila eh. Magpe-pray ho tayong lahat ang gustong punta sa langit, manalangin. That is fishing for men. Ano mang lagay mo? Yung ba, caregiver. Sabi sa matanda, sino maini, yes Kristo, sinja na siya. Jigo ko ikuyonin eh. Yes Kristo, aistro, kara. Ginagano niya yung mga matatanda. Yes Kristo, dare. Kami sama des. So des ka. Lahat tumatanggap. Alam mo kalalagay niyo sa buhay? Lahat kayo meron kanya-kanyang skill. Gamitin niyo yan para maging fishers of men. Ito nga si Utol, itong Utol ko to. Kaya nagsimula ang God's Plan Christian Fellowship. Sabi ko, lahat ng barkada mong mga naliligaw ang kaluluwa dyan, dali mo sa apartment. Pinagamit niya apartment niya, Bible study ron. O ngayon, di marami nakakilala kay Lord. Nagsimula ngayon gawain. In 3 months time, nag-start kami ng service doon sa Hukutopia. Bakit? Lahat tayo ay may panawagan. We are all fishers of men. Kaya huwag kayong tameme. Huwag kayong kikeme-keme. Speak up for Jesus. Tell the world, Jesus, people need the Lord. They are confused. They are lost. They are depressed. People are suppressed and harassed by the devil. They need to be set free, and the one who can set them free is the name is Jesus, the God who is with us. Buhay pa rin itong aking pulpito. Amen? Na-excite talaga ako pag si Lord pinag-uusapan natin. May natututunan ba? Amen. Tapusin na natin bago masira ang pulpito. Pasensya na kayo, ganito na rito, masaya rito. Welcome pala natin si Ate Lea sa kanyang beautiful nanay. Grabe, mga artist tayo pala itong mga... welcome dito sa church, Nay. Love na love kayo ni Lord. Kaya may magandang plano ang Diyos sa buhay ninyo. We pray for the Father in the name of Jesus. So therefore, in conclusion of my study, tutuloy na natin sa susunod na next year. Kasi iba, series ho ito pinag-aaral natin, Book of Mark Nasa Mark chapter, ano ba tayo? Mark 16, chapter 1, verse 16 hanggang 20. Okay, hinihimay-himay ho natin yung Biblia. Kaya iba-ibang punto la vista yung nakikita natin pag pinag-aralan natin ng Bible. Ang lawak ng Word of God. Pag hinimay-himay mo yan, ang dami kang matututunan dyan. This is a principle of heaven. God is trying to reveal to you the secret and the principle of heaven. Para maintindihan nyo kung paano sumunod sa Diyos at paano maging alagad ni Jesus.
So he takes their existing identity as a fishers and redeem it for a divine purpose. He doesn't discard their skills but transform their mission. Hindi naman tinanggal ni Lord yung skill nila. Magaling pili sila manghuli. Kaya lang, iniba lang yung kanilang object of target. Tao na hinuhuli nila. Nagigets nyo? Kaya yung iba rito, magaling magluto. Pag naging Christian ka, iba na paglulutuan mo, yung mga walang makain. Tapos, share mo ng Word of God. Kung nurse ka, doktor ka, abogado ka, sundalo ka, teacher ka, whatever calling where God has called you, use your skill in order to bring people to Christ. Amen? Because we are all fishers of men. Ibig sabihin ng fishers of man, mga ngalakaya ng tao, nanguhuli tayo ng tao para sa Diyos, para dumami ang populasyon sa langit at kumonti ang populasyon sa impyerno. Amen? May natutunan ba? Wala tayo manalangin. Lord, marami pong salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa. Tinawag mo kami dahil meron kang layunin sa buhay namin. Hindi masasayang ang buhay na ito, Lord. Marami pa kaming dadaling sa kalangitan, including our loved ones, our family members, friends, classmates, co-workers. Sinabi mo, Jesus, humayo kayo, gawing alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismohan sila sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. Tandaan ninyo, sabi ni Jesus, ako'y sasa inyo at sasamahan kayo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Lord Jesus, you are worthy to be followed because you have the authority, you have the word of eternal life, you are the good shepherd. We shall not lack. Whosoever surrender their lives to you will find good green pastures and find rest and peace. Hindi lang sa langit, Lord, pati rito sa lupa, meron kaming kapayapaan. Mamatay man kami at mabuhay, kami sa inyo. Whether we live or die, we belong to you, Lord Jesus. Kaya kung sino po sa amin dito ang nagdadalawang isip, natatakot, nagugulimihanan kung susunod at pagsusuko ng buhay niya kay Jesus. Lord, ipinatunayan mo sa amin sa umagang ito na kaming lahat ay iisa lang ang buhay na ibinigay mo. The Bible says in Romans 14:7, for none of us lives for ourselves alone. None of us die for ourselves alone. If we live for the Lord. If we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. For this very reason, Christ died and returned to life so that He might be the Lord both of the dead and the living. Kaya mga kapatid, mabuhay man o mamatay tayo, tayo'y sa Panginoon. Kung mawala man ang buhay natin, tayo nasa Kanya pa rin sa buhay na walang hanggan. At ang buhay na narito ngayon ay temporary lang. We will focus on the eternal values of things. Lahat ng bagay na ipinundar namin ay hindi namin dadalin sa kalangitan. Ngunit ang kaluluwa ng bawat isa at ng mga taong mahal namin sa buhay ay mahalaga po sa inyo, Panginoong Yesus. Yan po ang dahilan kung bakit kayo namatay sa krus upang iligtas ang aming buhay, walang hanggang buhay, sa buhay na walang hanggan sa langit, upang kami magkaroon ng tinatawag na eternal fellowship together with Father, with the Spirit, and the Son. May the name of Christ be honored in our midst. In Jesus' name we pray. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Amen. Amen po. Hello, mic test. Okay na po? Okay na? Amen, amen. Tumunta tayo sa favorite po ng lahat, ang tithes and offerings po. Yan. At ako po kasi personally, when I was a baby Christian pa lang, sakto lang naman, okay lang. But ngayon, favorite ko na. Sakto lang, sakto pa rin. Yan. But, abot na po tayo sa ating verse for this morning. Verse, anong gising mo? Ito po. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Amen, amen. This verse po emphasize that giving, tithes and offering, is not about gaano kalaki, it's not about kung gaano karami yung kaya mong ibigay, but it's kung ano yung nasa likod ng puso mo, kung gaano kalinis yung intention mo sa pagbibigay. Because sabi nga, di ba, not reluctantly or under compulsion. Dapat hindi ka napipressure or parang hindi ka napipilitan. Parang walang bigat sa puso mo pag nagbibigay ka. Amen? Sabi nga dito, for God loves a cheerful giver. Dapat joyful tayo. Masaya tayo nagbibigay.
Because our mighty God, hindi siya nakatingin, hindi siya ano. He doesn't care kung ano yan, kahit 100 lang yan, 300. But kung ano nasa puso mo, ba? Yung faith mo kay God, di ba? Sometimes tayo, sa buhay natin meron tayo na, Lord, last money ko na to. All in ko na sa'yo, ibigay ko na. Because tayo, di ba? We have faith in God na kahit wala, ubusa tayo, but kumbaga, giving cheerful, we reflect the love and grace of God. Amen? Kaya po, hindi lang din po ito sa pagbibigay, kundi sa pagtulong po sa kapwa natin, that hindi po tayo napipilitan or parang, ano ba yan? Parang, nakakatawad naman, gano'n. Parang napipilitan ka lang tumulong. Di ba, dapat talagang, intention mo talaga yung malinis. Amen? Ushers, obligations po. Ano po, next year naman po, sa biyaya po ng Lord, magkakaroon po ulit tayo ng church retreat and camp po. 3 days po yan, 3 days. Kaya po, medyo malaki po syempre sa budget, but now pa lang po, pwede na po kayo mag-ipon. 1,000 yen, 500 yen, yan po. Kaya sama po kayo kasi marami pong mangyayari. Ito naman po, next month po, Operation 242 po. Ito po ay red calendar, Monday, 10:30 a.m. po. Kung available po kayo, kung wala pa kayong schedule ng mga panahon na yon, pwede po kayong pumunta. Kasi talagang grabe po talaga ang turuan doon. Ito naman po sa biyaya ulit ng Panginoon, 29th anniversary po ng church. Amen! Grabe po talaga dyan. November 2 po, Sunday. Kinabukasan po, red calendar. Tama po ba? Kaya po, may pahinga po tayo niyan. And syempre, grabe po talaga yan dyan. Baksakan ng worship team po talaga. And saka yung turuan. Di ba, Pastor? Marami tayong matutunan. Ayan po. Okay na po. Let's pray na po. Okay po. Let's pray po. Dear Heavenly Father, we honor you. We glorify your name, O God. Lord, thank you for today, O God. Thank you for giving us the opportunity para makapagbigay, Panginoon. Lord, bless niyo po lahat ng tao nandito. Hindi lang sila, kundi yung kanilang mga family, friends, O God. Hindi lang financially, Panginoon, kundi physically, mentally, Panginoon. Thank you, God, for everything, Panginoon. At Lord, sa munting handog namin na ito, Panginoon, we pray na lalago ito, mas lalaki at mas dadami, O God. Hindi lang doble, kundi i-multiply niyo, O God. Thank you for everything, O God. Thank you for loving us, for giving kung ano yung kailangan namin. Hindi lang sa mga financial, kundi sa araw-araw, sa protection, sa guidance, sa family namin, sa work namin, O God. Kayo na po ang bahala. Kayo na po ang mag-control lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen, amen. Para naman po sa mga newcomers, si Mark po. Saan po si Mark? Kuya Mark. Kuya Mark pala, yes, Kuya Mark. Ayan. We are blessed po and we are really glad po. Next po si JM, Bagong po yan? Bagong tropa po. Bagong youth po yan, bagong youth. Grabe, okay. Madami youth dito. Next naman po si Tita Loy po ba to? Ayan, si Tita Loy. Tita Loy po. We are really blessed po and glad na nakapunta po sa church namin. Okay. Praise the Lord. Ayan. Blessing po itong nagaganap sa ating church. The Lord is visiting us with many souls every Sunday. Kaya welcome po kayo dito sa church. Consider the church your family home. Pinatanggap natin yung mga gustong tumanggap. Yung mga birthday celebrant, tayo po ngayon, tayo. Acceptan muna tayo. Tayo mo tayong lahat. Okay, everybody, please all stand up. I would like to pray a prayer, a simple prayer of believing in Jesus. Ganito lang yan, no? Kadali. The Bible says, they that receive and believe in Him, He shall give them the right to become child of God. Kaya sabi ng Bible, ang sumasampalataya, if you believe in your heart, God raised Him from the dead and confess with your mouth, Jesus is Lord, you shall be saved.
Let's please pray this prayer. Repeat after me, praise by praise. Lord Jesus, I open the door of my heart. I receive you into my life as my personal Lord and Savior. Father God, I entrust to you my life. Holy Spirit, I welcome you. In Jesus' name I pray. Amen. May the Lord bless us and keep us. In Jesus' name. Hallelujah! Super excited na po ba ang bawat isa na magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon? Amen? Amen! Sabayan niyo po kami. So we will sing. Because you picked me up, you turned me around, you placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank my Savior, because you healed my heart, you changed my name, forever free. I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Oh, come on, we sing. One train to run, wanting a place to hide, restore this bag of bones. And I try with all my mind, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. Oh, and just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. Oh, y'all ready to sing this song? Come on! Pick me up, turn me around, place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because you healed my heart, changed my name, forever free. I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Oh, come on, we can't deny this. I cannot deny what I see. No choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. So long to my old friends. Bye-bye. Burden and bitterness, we can keep it moving. No, you ain't welcome here. Oh, from now till I walk the streets of gold, I sing about you, save my soul. This wayward son has found his way back home. Place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank my Savior, because you healed my heart, changed my name, forever free. I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior. He picked me up, turned me around, placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, healed my heart, changed my name, forever free. I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Oh, come on, church, let's get ready to sing. And lost another one. I am free, I am free, I am free. And lost another one. I am free, I am free, I am free. And lost another one. I am free, oh, I am free. Declare this and lost. And lost another one. I am free, oh, I am free, because the big
get up out of that grave. Say, get up, get up, get up, get up out of that grave. Get up, get up, get up. Come on, we sing joy. Got a joy, joy, joy. Down in my heart, I got a joy, joy, joy. Down in my heart, I got a joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. We sing, I've got a joy, I've got a joy, joy, joy. Down in my heart, I got a joy, joy, joy. Down in my heart, I got a joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. You keep me dancing in every season, whatever comes tomorrow. I've got joy, oh, I've got joy. I've got joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me dancing again and again. Whatever comes tomorrow, I've got joy. I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. I've got joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me dancing again and again. Whatever comes tomorrow, I've got joy. God to pick me up, turn me around. He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior for the last time. Healed my heart, changed my name, forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank my Savior. We thank God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to God Almighty. Glory to God alone. For we worship you and we praise. His name is Jesus. And everybody will say, Amen.